Nasa 169 siya. So goods po ang pulser natin. Chinik ko na kasi yung pulser kasi nawawala kuryente. So dito naman tayo sa supply ng ating CDI, battery operated po siya. So ganito lang pag-check ko, wala siyang battery. So ang nagpapangsyon lang sa kanya, stator and regulator. So goods naman ang regulator niya. So dito lang natin malalaman kung good ang regulator niya. Itong ating test light, ilalagay lang na natin dito sa negative, sa body ground. So, tapos itong dulo, ilalagay natin dito sa kulay pula, no? Galing na po yan sa regulator. So, try natin, dapat umilaw siya, no? Oh. Teka lang. Sorry, hindi pala napasok natin yung stator. So, pasok muna natin yan. Ayun, kaya pala walang connection. Hindi nakapag-connect yung ating stator tapos regulator. Try na natin uli. So, goods pa, no? So, ibig sabihin, may supply ang ating regulator and then stator. Good naman yung pulser. So, ang problema nga, nawawala ng kuryente. So, ito trouble natin isa't isa para malaman natin kung saan talaga siya nagluloko. So, kukunin natin tong isang socket sa CDI. Paikuha nga, pre. Itong kulay itim. Accessories po yan, ano? Isilin mo lang to. Ganyan. Patulak. Yan. So, ito pong kulay itim. Accessories po yan. Supply po yan, ano? Galing susian, pasa. So, ganun pa rin ang gagawin natin. Dapat magkaroon po yan ng supply na positive. O, ayan. Ilalagay natin yung test light natin sa ground. Ganun pa rin gagawin. I-try muna natin dito kung goods ang ating connection. Yun, goods. So, try na natin tong, kasi nakarekta na po siya. Rekta na po, ano. Hindi na siya dinaan sa susian. Nirekta na siya. So, dapat nag-ilaw po yan. Yun, goods po ang ating supply na accessories papuntang CDI. So ito, bali 5 yung ating wire dito sa CDI. Etong pure green is ground po yan, ano? Ground, as in ground po yan. Etong green na may stripe na kulay puti, galing nga dito yan sa pulser. Eto, papuntang CDI. Tapos yung blue, white na galing rin sa stator dito sa baba sa socket papuntang CDI. So itong green, white, ground po yan ng pulser. Kasi ang type ng ang pulser nito hindi siya self ground. So kung duda po kayo, pwede nyo yan ipagsaman dalawa. Itong white green tapos yung pure green, ano, ground lang po yan. So chinik ko yan, goods naman. Trinay ko, goods naman ang pulser natin, ano. Nakita nyo naman pumapalo yung ating base, ohms natin. So pagdating dito, itong black na may stripe na yellow, yan, ignition coil po ito, ano. Pa-out na po siya, pa-out na process na siya ng CDI, pa-out na po siya papuntang ignition coil. Ito po ang ignition coil. Ito dapat magkaroon po ng kuryente. Minsan gumagana yung CDI natin, minsan hindi. So nalagyan ko na yung ignition coil natin ng wire galing CDI. So nasaksak ko na rin tong accessories natin, kanina hindi. So ayan, kiniskas ko rin tong bakal na to para mag-spark siya. Try natin paikutin ng makina. Dapat umi-spark po siya, no? Ayun, minsan may spark siya. So ibig sabihin pag nag-spark po yan, yan. So goods po ang ating CDI. So try na natin ipasok tong ignition coil. Hindi magkakaroon na po yung kuryente ang ating high tension wire. So try natin. Sige, spark. Ayun, meron na siya, oh. Ayun, try na natin paanda rin. Ayun. Pang minsan nawawala.
ganito po para malaman natin kung sira na yung pulser, ano. So ilalagay lang natin sa ohms itong multitester natin, at i-check natin tong wire pulser natin, itong green na may stripe na puti, tapos blue na may stripe na puti, ano. Ipagdidikit lang natin yan sa dito sa ating multitester, ganyan. So checking muna natin ang multitester natin kung magbabaser, ano. Ayan po, tumutunog po siya, mahina lang kasi mahina ng battery ko. So itatry na natin kung goods yung pulser natin. So ganito lang po. Ayun. Papalo po yan. Pag hindi po pumalo yung ating multitester, so ibig sabihin sira na po yung ating pulser. So yan, goods po yan kasi ang brand nyo na pulser, pumapalo po siya sa 168. Yung 161 goods pa po yan, ano. So ganito lang ka-easy pag malaman natin kung sira na yung pulser. At natin gawin, i-double check natin, ano. Maliban na check natin dito sa wire niya, itong dalawang dilaw, dito kasi natin malalaman kung may supply yung stator natin or grounded or shorted. Pero mas mainam pa rin baklasin natin yung cover ng stator sa magneto para ma-check natin kung sunog na ba ang ating winding sa stator, para hindi na yung pabalik-balik yung sira. Kasi pag nagbabase tayo dito, yung pala di natin namalayan, sunog na pala yung ating stator. Kasi may senaryong ganon na nagbibigay siyang supply pero sira na pala to. Yun ang cause ng sira niya, yung tatakbo ka, mamamatay. Pag mainit na, mamamatay uli. Mahirap na paandarin, tatakbo ka lang ng ilang metro, mamamatay siya. So kung mangyari rin yung ganito sa inyo guys, check natin ang light, tapos charging coil kung may supply siya. Kung ganun pa rin na check nyo at namamatay pa rin, mas mainam baklasin natin yung gilid ng atin sa magneto, ano, para malaman natin kung sariwa pa yung ating stator. Ito po na motor ay Rossi 150, 4 wires siya. May senaryo nito na 5 ang wires, sabay na yung sa neutral. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa kunting tutorial natin ngayon. So once again, maraming salamat po. Try na natin yan, one click. So goods na po yan, one click.